Madali lang to na matatanggal. Kailangan lang natin i-slant ng konti. Nung ganon ay mahugot natin siya. Ito yung pinaka-ilalim niya. Ito ay sobrang bigat. Mapapansin nyo, napakakapal ang pinaka-plywood niya. Dahil ito yung plywood na ginagamit ito ng CR. Kaya ng mga wall. Bali, yung mga gamit nga na to ay mga ritaso lang at hindi naman natin binili. Ang pinaka-natatandaan ko nung nabili itong leather. Misis pa nga yung mismong bumili nito. Alam nyo ba, itong tattoo bed na to ay sobrang bigat. At ang nagpabigat sa kanya, itong mga to. Kung tutuusin nga, mas mabigat pa to dito sa bakal. Ganito yung pinaka-itsura niya. Para din sa mga hindi nakakaalam, nung unang ginawa ko to, itong mga bakal na to, galing to sa higaan. Alam nyo yung mismong kama na hinihigaan. Kaya to may mga bakal. Hindi tayo mismo yung nagsadya niya. Kali ang sinadya lang natin, pagdugtungin na parang nahihiga. Kaya nitong mga kabilya, nilagyan natin siya para maiupo at maihiga. Naglagay pa nga ako dito sa kabilaan na pwedeng lagayan ng armrest. Pero hindi ko yung napakinabangan dahil mabilis na nasira yung armrest na ginawa ko. Pero sa ngayon, iligpitan natin to. Ganito yung magiging itsura niya kapag nakaupo. Ito yung tattoo bed na inassemble ko dati. At ito yung ginagamit ko sa pagtatattoo. Bali ito nga ay nilagyan lang natin ng pinaka-foam. Parang sa ganon, malambot kapag hinihigaan. Ito ang ginagawa natin na tattoo bed. Ito naman din ay nahihiga. Pwedeng naka-stand na. Pwede rin higang-higa. Pero siyempre, pag gusto mo na nakaupo, iangat mo nga siya. At ganito, at pwede mo pa siyang iangat. At ganito naman kapag nakaupo. Itong pinaka nasa baba na ibababa rin siya. Ito siyang tupiin na parang upuan. Ito yung magiging itsura niya kapag nakaupo. At ngayong araw, meron naman tayong mga gamit na equipment pagtatabi natin. Nice day ngayong araw. Medyo masama yung lalamunan natin. At maulan yung panahon. Ingat ang lahat. May kumontak sa atin at nagbibenta siya ng tattoo bed. Kaya titignan natin kung okay ba yung tattoo bed na binibenta niya. Balot pa daw yung tattoo bed. Pinakita niya sa atin yung picture. Bali, yung tattoo bed ay kulay puti. Medyo alanganin yung kulay niya dahil kulay puti. Ang gusto sana natin ay kulay black. Pero titignan na lang din natin dahil tagalito lang naman din siya sa lugar natin. Kaya let's go. Tignan na natin. So, eto na at dumating na yung tattoo bed. At medyo madumi pa siya. Medyo maulan kasi at na-stuck din siya sa kanilang bahay. Kaya ngayon, tayo na yung maglilinis ito. Bali, papapatiin lang natin to. Bali, alikabok lang naman yung mga nandito na kailangan linisin. At all goods naman din siya. Pag iangat mo, automatic na siya. Check natin kung ano yung kakalabasan pagkatapos nating linisan. Tapos kung punasan, lagyan ko ng Solox. Nabara natin siya nang sa ganon mawala yung dilaw-dilaw dito sa tattoo bed dahil medyo naninilaw-nilaw na yung mismong daan niya. Tatanggal naman natin yung pinaka-alikabok. Pero yung mga mantsa na kulay dilaw at ibang parte medyo kumakapit pa rin kaya kailangan natin ito. Gagamitan natin ito para nang sa ganon ay mawala yung dilaw-dilaw na makakapit. Medyo puputi na nga yung ibang parte at nagiging maganda na itong tattoo bed natin. At itong tattoo bed na ginagamit natin ay mawawala na. Hindi pa natin alam kung saan natin nilalagay. At para sa nagbenta nito, maraming salamat din kung sa ganon mapapalitan na natin yung tattoo bed na ginagamit natin dati. So, kailangan lang din talaga isinto ng maayos nung sa ganon matanggal yung mancha. At talagang gagamit tayo ng effort para lang malinis to. Kung tutuusin, meron pa naman tayong tattoo bed na ginagamit. Pero dahil dumating to sa atin at biglang may nagpiin sa atin, gagamitin natin yung opportunity. Siguro, para sa atin din to. Isa kasi sa mga natutunan ko na bagay kapag mayroong opportunity o may mga bagay na dumarating sa atin, pwede natin yung i-grab kung karapat-dapat din naman natin kunin. Kaya sa mga tattoo artist dyan na nag-aaral magtattoo at gustong matuto at kung kulang pa yung mga gamit nyo, patuloy at kahit kulang pa dahil may darating at darating para sa iyo. Kaya kung ano lang yung meron ka sa ngayon, umpisahan mo at hindi naman puro dahilan lang yung gagawin mo. Kailangan mo rin mag-umpisa kahit sa maliit na bagay lang. Hindi mo kailangan maging perfecto para maumpisahan yung mga bagay na gusto mong gawin. Dahil kung puro ka reklamo, sigurado baka din pala masayang na yung oras mo. At alam naman natin kung sino yung nakasubaybay sa akin nung umpisa pala.
ginawa ko lahat ng to nang wala akong mga gamit. Gamit ko lang yung mga improvise na ginawa ko. Umpisa akong gumawa ng tattoo bed dati. Gamit lang yung mga gamit sa bahay. Na kailangan ko lang weldingin ng ako lang mismo. Plywood na nakita ko lang din. At kung ano itong mga bagay na pwede kong magamit na wala akong masyadong binibili. Yung armchair ko na ginagamit dati, isa lang siyang stand pan na ginamitan ng kahoy. Kumbaga, gumawa tayo ng paraan para magka-armchair tayo dati. Pero kita mo naman kung saan dumarating sa atin yung mga bagay na ganito. Hindi naman natin kagad kinukuha o minamadaling kunin. Pero dahil consistent tayo sa mga ginagawa natin at meron tayong binivision, ay dumarating ng kusa. Nung nakaraan nga lang, iniisip ko lang to. Pero kita mo naman, dito na siya sa harap ko at nililinisan ko. Kita natin na pumuputi naman talaga siya. Sino ba yung makakapag-isip kanina na napakadumi nito at puro kulay dilaw? Pero ngayon, kita mo naman, nababawasan na yung pagiging dilaw niya. At merong batang sumisilip sa atin at gustong makisali sa video natin. Ano pangalan mo? Mati daw ang pangalan niya. Ha? Anak ko daw siya. Anak ko daw siya. Eto na nga, nalinis na natin. Sakto, meron yung makita ating papel. Magagamit din natin. Sakto yung pagdating nito, kahit itong tattoo bed, ay kanina lang natin nakausap yung nagbibenta. Bali, itong una na to yung magagamit, dagdag na panambot, o kaya hawakan, yakapan, kapag nagtato. Kung tutusin, pinili ko to para din sa upuan na ginagamit ko kapag nagtato. Na ako mapapansin nyo, meron siyang mga kanin. Para maiwasan yung pagtaggal nitong unan sa upuan. Pero kung tutusin, pwede rin itong gamitin na hahawakan ng client. Pwede mo nang tanggalin itong pinakatali. At ang puti na rin ng tattoo bed natin. Saktong-sakto, yung maulan na panahon.